Ito yung mga karenderya sa Gedli, no? Gilid-gilid, no? Murang-mura sa palengke. So kung gusto ko mag food trip, mas maganda pa rito kaysa sa mga fast food o sa mga 7-Eleven, no? O mga ganun. Kasi dito tunay na pagkain. Tsaka maganda, sanay na sila sa pagluluto. Napakasarap. Kasi hindi naman sila magtatagal kung hindi sila masarap magluto. Kahit nasabihin mo nasa magandang pwesto ka pa o kasi kakaiba to. Alam niyo kung bakit kakaiba? Tignan niyo yung ulam nila is only 25 pesos. Tapos ang gulay nila is 15 pesos, 'di ba? Parang ang sarap mag food trip. Pili ka lang ng pili. Sa isa 100 mo, 4 na kagad na ulam ang mabibili mo. Iba-iba. Kagaya ng menudo, apretada, kaldereta, sisig. May sisig dyan. Tapos may laing. Merong fried chicken. No? May pansit. May sinigang. May paksiw. Ayan, lahat nakikita nyo yung nasa luto niyan. Paborito ko dyan yung adobong pusit. Tapos meron din silang nilaga, bulalo. So umagang-umaga pa lang bukas na yan. Kaya minsan dadaan ako dyan. Gusto kong makakain ng masarap, no? Sa murang halaga. Tapos katabi pa niyan yung parang pandesal, Genesis pandesal yung katabi. Genesis pandesal. So pwedeng umorder ka ng bagong lutong pandesal, tapos samahan mo ng menudo o adobo, tapos wag ka na mag-rice, di ba? Diretso na, ganun na. So diet na konti, wag puro rice, no? So yan lang ang trip ko sa mga yan na Philippine karinderya o food stall, di ba? Napakasarap talaga pagka lutong bahay, bagong luto. Tsaka bibilib kayo, itong mga nagluluto rito, in-interview ko na yan, wala silang degree sa cooking, no? Hindi sila nag-aral sa university o sa mga institusyon ng pagluluto. Talagang natural lang. At tinanong ko kung ilan ang alam nila. Sabi nila more than 100 na meals. Kaya itong mga karinderya na to, marami to sa buong Pilipinas, sa mga palengke. Pero syempre na bibilib din ako dahil sobrang mura nitong kanila, no? Sobrang mura. Yung pansit nila is considered a gulay. So that will be 15 pesos lang. 1.5. Sometimes mamamangha ka rin kung bakit sobrang taas na ng inflation, pero still they keep their price, no? They keep their price. Parang binabawasan lang nila yata yung pinaka takal nila. And kasi nga yung parokyano nila is yung mga less privileged sa tabi-tabi, no? Yun ang mga yung mga common people, masa, no? Masa, mga tricycle driver, yung mga nasa laylayan, ganun. Let's say ganun. Kaya murang-mura, hindi nila pwedeng itaas basta-basta. Parang in a way tumutulong na rin lang sila sa mga tao, no? Kasi masyasyak ka kumain ka sa restaurant ngayon kung gaano ka mahal ang pasyuhan, no? Parang papapailing ka na lang. Ano ba nabibili nung 1K mo, halos wala na, no? Parang bumili lang akong tornilyo kahapon para sa art, 200 pesos. Tapos bumili ako ng GI wire, 100. So na 300 na nga agad ako. Tapos naggas ako 300. So 600 na. So naubos na halos yung pinagbentahan ko ng tanso. Wala pa man. Pero anyway, survive lang. Ganyan mga Pilipino. Sanay magtiis dahil lang kalakaran natin ay talagang kanya-kanyang payamanan, ano? Kanya-kanyang diskarte ng pagpapayaman sa kahit na anong paraan. Peace.